favorite FM radio. Diba mas bagong tunog, para sa lahat ay inihahandog. Halika. You're tuned in to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes. Ang oras po natin ay 8:00 ng gabi and we're now on the third and final hour ng ating pong favorite weekend evening habit. It's the Saturday edition of Nice to Meet You at kasama niyo po syempre ang inyong lingkod na si DJ Alex. At meron nga tayong ongoing thought for tonight, no? Yung ating pong question. Alin yung mas masakit ka-vibes para sa'yo? Yun bang micro-cheating? Yung tipong like ng ibang picture, ng sexy, ng maganda, ng pogi, ang iyong jowa o asawa? O yun bang, paano ba to? Yung isang napakabigat, napakasakit na pagyayari pero isang gabi lang, yung one night stand. Ano ba ang kaya mong mas stand sa dalawa, no? Yung ikaw ay ma-micro-cheat or one night stand. Kaya naman ka-vibes, if this is something that you can resonate with, no? Or ikaw ay nakaka-relate, ay bukas po ang linya natin para sa inyong mga boses, sa inyong mga istorya. Tawag na sa 0954-406-1967 at hihintayin ko nga ka-vibes. Tawag na. O, tandaan nyo wala tayong judgment dito. So, anything you say, anything you share, we respect kung gugustuhin ninyong sagutin ng mga tanong or hindi. Nasa sa inyo yan, no, ka-vibes. Pero, syempre, no, talagang no judgment. Yan naman yung palagi nating ibinibida. Ang hirap kasi magkwento nowadays, no? Kasi yung mga salita or yung kwento mo, nagagamit laban sa'yo eventually in the future. Hindi mo alam, 'di ba? Yung mga kaibigan or mga taong tinuturing mo bilang malalapit sa'yo, pwede nilang gamitin yung mga nalalaman nila tungkol sa'yo para kapag dumating yung panahon na hindi na kayo okay, gagamitin nila yun para atakihin ka. Pero dito ni naman kami ganun. Don't worry. Ka-vibes, ayan na nga. Meron na tayong caller. Let's see. Sino ba ang ating caller for tonight? Hello? Hello. Ay, Hello po. ganda naman ng boses ni Good evening. Kuya. Parang ano pa to, baby boy. Hello! Anong iyong Hello, good pangalan? evening. At saan ka ba natawag Ah, ngayon? yes po. I'm Lansky po from Quezon City. Ay, Lansky. Di ba? Hindi talaga siya pumayag na Lance lang ang pangalan. Gusto niya medyo may, Lansky. Ang cute naman. Sino ba nagpangalan Ah, sa'yo niyan? Nickname ba yan ng barkada o yan ba ang binigay sa'yong pangalan ng mga magulang mo? actually, yun po talaga tawag sa akin ng mga tropa ko, mga kaibigan, mga Ah. malalapit, na nakasanayan na, parang palayaw ko na. I wonder, bakit kaya Lansky ang tawag nila sa'yo? May Ah, kinalaman ba to sa kakulitan? Ano ba yan? oo, opo. Actually, ang Ay. totoong pangalan ko po is, Lance, Ay. talaga. And then Ay. Lansky lang po talaga. Parang, syempre, medyo lumaki sa, medyo maraming kaibigan, Tropa, oo. kulitan, kaya Lansky. Ay, pero wala pang tumatawag sa yung kung merong Lansky, wala pang Lansko. Wala pang ganun. Ah, wala pa. So, single pa si Lansky. Opo. Ay, single by choice o may niligawan na busted? Merong niligawan, and then, pasok nga po dito sa ano niyo sa Ay, topic niyo ngayon. yung micro-cheating or one night stand, Yeah. yun ba yun? Alin doon? Saan ka Um, nakaka-relate sa dalawa? sa micro-cheating, Ay, micro-cheating. So, ibig mo mm, sabihin, like ng iba. Paano ang kwento? Kwento mo sa amin kung okay lang, Lansky. yun. Kasamahan ko siya sa sa trabaho kasi po isa akong promodizer sa isang mall sa Quezon Oo. City. Mm. And then sa area po namin siyempre, marami kaming magkakasama, Oo. kulitan. Tapos minsan nahuli ko siya na may kausap lagi. Tapos sabi niya, wala lang kasi nga magkakasama sa trabaho. Mm. Trabaho lang daw, kaibigan. Naniwala naman ako, syempre. Eh, gusto ko eh. Tiwala Oh. naman ako. Hindi, kaya okay lang sa akin. And then, nasundan. Nagulat ako, magka-chat na sila. Tinanong ko sinong humingi ng number. Yung lalaki daw, sabi niya, wala lang din. Tapos ayun, medyo hanggang sa lumalim na lumalim, lumalabas na sila. Noong una may mga kasama kaming mga kaibigan din namin, katrabaho. Hanggang sa sila na lang, nababalitaan ko, sinasabi na lang sa akin ng mga kasama din namin sa trabaho, "Uy, bakit si ganito, tsaka si ano lumalabas? Di ba kayo?" Yung gano'n. Hmm.
ni J. Alex. Kaya, ayun. Oh, Lansky, una sa lahat, yakap muna. 'Di ba Oo parang nga. from the very cute name, biglang, aray, Lance ko, aray ko po, ang sakit naman bigla ng kwento mo. Pero again, as I Oo. said, wala tayong judgment. No, matanong ko lang, kasi sabi mo, ligaw stage pa lang ba ito or nag-agree na kayo na tayo na? Sinagot ka na ba? Oo, meron na, gano'n na, eh. Doon na. Actually, hindi naman siya totaling parang umuo na siya. Pero ano yung alam namin dalawa na kami na, Oo, may mutual ayun. Wala lang understanding na. yun, parang gano'n. Oo. Alam mo kasi, And then Lansky, parang oo, sige, go ahead muna. yes po. Yun, DJ ano, Alex, dumating sa point na parang kahit, wala kaming parang, kami talaga as informal. Kasi Oo. parang lumalabas na rin kami and then, nagde-date kami, gano'n. Ayun, hindi ko lang alam Mm. nung mga yun na nga, dumating yung time na nakilala niya yun. Actually hindi lang yun, eh, may mga kasi close talaga siya sa mga ano, sa mga barkada namin. Siguro mas napaano lang siya, napalapit lang siya dun sa Dun sa isang isa. kasamahan namin, Yun kasi oo. yung tendency, 'di ba? Yung proximity, sabi mo nga kayo, mga promodizer kayo na mga magkakabarkada. So ang tendency yan, Opo, magkakasama, nagingitian. Minsan nga, 'di ba, tama ba ako? Hindi mo kailangan maging parte kayo ng isang store. Magkakahana yan eh. Maski ibang mga oo, tindahan, totoo tropa mo yan na DJ rin. Lansky. 'Di ba? So ang haba, Ah, ang haba nung mga prospect na pwedeng maging kabarkada ni Ate Girl. Pero kasi kaya ako yes po, tinatanong whether or not it's already been established na alam mo yon, tayo na sinagot ka na, ah, because may iba kasing mga babae, no? Although hindi kita masisisi kung bakit nag-assume ka na exclusive na tayo kasi lumalabas na tayo lagi. But there are some women kasi na parang ang tingin nila sa konsepto ng ligaw, ligaw pa lang naman eh. Pwede pa akong mag-entertain ng iba. Pero there's a difference, 'di ba? Pag sinabi mong exclusively dating na tayo ng dalawa yung lumalabas, dapat hindi ka na mag-e-entertain ng ibang lalaki doon, kasi ang punto diyan, naglalabas ka na ng pera, 'di ba? Ng effort, ng time, opo, nagbibigay ka na, sinasayang na hmm. niya, tapos yun pala, nakikipag ano pa siya sa iba, ini-entertain pa niya, nakikipag-date pa siya sa iba. So medyo red flag talaga yun. So anong naging ano mo noon? Anong naging reaction mo? Syempre the first time it happened, sabi niya wala lang. Sunod-sunod, ano yung naging reaction mo? Sumabog ka ba? Inaway mo ba? Dumating na ako DJ Alex na ano, eh, na-immune na ako, eh. Tapos parang ako na lang yung umiwas. Kasi feeling ko nasasaktan lang ako, eh. Yung kasi dire-diretso na, parang hindi ko na kaya kasi, eh. Hindi ko na siya kayang, tanggapin pa na nakikita ko sila magkasama imbes na kami, gano'n. Mm. Kasi mas nakikita kong mas masaya siya dun, eh. Kaya parang ako na lang yung nag-give up. Oh, kumbaga nagkaroon ka rin talaga ng lakas ng loob, the courage to let go, dahil nakikita mo nga na mas masaya siya sa iba. So I think masasabi ko talaga, no, nating lahat, na minahal mo talaga tong si Ate Girl. Pero ano muna yung naging reaksyon niya? Wala ba siya yung parang, teka, ba't parang hindi na ako hinahabol ni Lansky? Hindi ka ba niya like tinanong, anong nangyari? Ba't parang lumalayo ka sa akin? Wala namang ganon. Tinanong niya ako, DJ Alex, pero hindi ko kasi sinabi mismo yung ano, yung, reason why, eh. Kasi parang para sa'kin, dapat, ramdam niya na yun, eh. Oo. Oo, dapat ramdam niya na yun and then parang, ah, dun magsisimula yung conversation namin kung paano namin naayusin. Kaso walang gano'n, eh. Siguro nga dahil sa sinabi mo, DJ Alex, na parang hindi pa kasi kami formal, parang gano'n. Oo, Kaya yun na parang nga. hindi rin siya nag-open up na parang ayusin, gano'n. Mm. Yun na nga eh, 'di ba? Yan ang hirap din talaga, Lansky, no? Kapag ang isang lalaki effort ng effort para mapauo ang isang babae, pero yung babae, hindi pa siya ano eh, no? Hindi pa siya kumbinsido na, ay, dito na, sasagutin ko na to, exclusively dating na kami. Parang nga nangyari, humanap pa siya ng humanap ng iba, nag-entertain pa siya na nag-entertain ng iba. Parang gano'n, Oo, up DJ to the Alex, point parang na gano'n. doon na siya napalapit sa tao na yon. Pero tell us more about this person, no? Ano ba ito? Tropa nyo rin ba yung lalaki na to? Hindi din ba nakaramdam yung lalaki na, teka, brother code naman. Lalaki to lalaking usapan, tropa Yun kita. nga di Oh, Yun paano nga DJ yun? Alex, eh. Ano, eh, actually circle of, hindi hindi lang friends, eh, tropa talaga as in kakasama sa mga gimikan, gano'n. Ah, Mm-mm. Kaming dalawa hindi naman masasabi mong close. Nag-uusap gano'n about,
parang, magkumpare gano'n. Tapos ayun, wala, gwapo, eh. Grabe naman. Ano, Gwapo ba talaga? Sino ang oo, hawig? pinag-ano, pinagpalit ako sa Chinito, sa Korean Ay. nobela, eh. Ay, opa. Opa ang dating. Opa, eh. Eh, ikaw ba? Ano ka ba? Opo. Yung Ano ako, binebenta mo ba? Ano, ano ba mga 5'6" ako, binebenta DJ nyo? Alex, eh. Okay. Ano ba mga binebenta nyo? Ah, more on ano kami, DJ Alex, sa mall kasi, more on dairy products kami. Hindi naman pala cellphone. Nakala ko siya opa, Hindi tas ikaw naman. yung brand ng cellphone. Sorry na. So ano to, pasarapan ng mga gatas, ng mga chocolate, ganun Oo, gano'n, ba? oo. Same brand ba kayo ni Kum kuya? Same brand, same brand. Ay, kala ko pa naman magkaiba. Tatanong ko, Ta's anong mas masarap? magkaano kami, DJ Alex, parang Ah, sa isang, tawag dito, sa isang mm. linya, magkakaano lang kami, magkakadikit lang kami. Ah, Kasama si girl. si ate girl. So talagang love Mm, triangle. Kung love triangle, magkakakonek-connect oo. kayo literal kasi magkakadikit lang kayo sa trabaho. So paano yun? Do you still work together na nasa isang lugar pa rin kayo o resigned ka na ba? Resigned na sila? Hindi na, DJ Alex, ako na yung ano, ako na yung nag-give up na parang masakit sa mata kasi, eh. Gusto ko yon yung ang sakit-sakit sa mata. Eh paano Oo, naman masakit yung na sa bulsa? damdamin, masakit pa sa mata. Oy, grabe ha. Yung iba, eto na lang sabihin ko sa'yo. Bilib ako sa'yo na kinaya mong iwanan para sa puso mo. Kasi syempre, yung iba magiging consideration. Teka, sa mahal ng bilihin ngayon, ang hirap maghanap ng trabaho. Pero ikaw, dahil nasasaktan ang puso mo, teka, love comes Mm. first. My heart comes first. So, paano yon? Nakahanap ka naman ng job ngayon. Meron naman, DJ Alex. Galing. Bago naman ako umalis dun, sinecure ko naman na meron muna akong, mapupuntahan. Mahirap na. Oo, yun na yung term na natutunan mo lalo na naloko ka na, no? Secure. Kailangan Yes, DJ i-secure mo Alex, muna tama. ang oo. Hindi pwede yung mag-a-assume ka na lang na, ay, kami na. So, anong nangyari? Anong mga sinabi niya sa yung salita nung time na medyo dumistansya ka na? Yun na nga, yung pa-resign ka na. Wala ba kayong formal na naging pag-uusap na tatantanan na kita ha, hindi na kita liligawan? Meron, DJ Alex. May isang pagkakataon kasi, pinuntahan niya ako sa amin, sa bahay namin, Oh. sa Quezon City. Parang, siya nag-ano lang, nangumusta, tapos biglang lang nag na-open up yung about nga dun sa amin. Ano Mm-mm. raw nangyari, gano'n, bakit daw umiwas ako. And then sabi ko, ah, yun nga, gaya kanina, hindi ko na sinabi, yung reason, eh. Oo. Kasi nga nasasaktan na nga ako, eh. Kumbaga parang ako kasi, DJ Alex, parang 'pag nakikita ko kasing mas masaya na siya dun, ah, hindi ko na pinipilit yung sarili ko, eh, parang gano'n. Parang Mm-mm. magmula nun naging parang ano na lang kami, naging kaibigan na lang din kami, gano'n. And then Oo. yun din yung last time na ano, na nagkaroon ako ng communication sa kanya. Oh, so walang naging formal na pagtatapos na titigilan ko na kasi nasaktan ako sa ginawa mo, na nag-effort ako sa'yo, pero nag-e-entertain ka pa pala ng ibang lalaki. So, ikaw mas Yes, DJ minabuti Alex. mo na lang, no? Na hindi na pumatol dun sa level nila. Di ba sabi nga nila, don't Yes, stoop down to their level. Kasi niloko ka ni. Pag bumaba ka na, hmm. parang kawawang-kawawa ka na nun eh, no? Pero may mga red Yun, DJ flags. Alex. May mga red flags kang nakita, sabi mo nga, lumalabas. Yung mga chat, paano mong nabasa yon? Do you guys exchange your passwords or binabasa nyo ba yung mga text, from time to time? Hindi hindi DJ Alex, wala kaming gano'n, eh. Natiyempuhan ko lang isang beses kasi Hmm. ngumingiti siya habang nagcha-chat, eh. Ay, sa harapan mo? Yung, sa harapan ko, ayun, Ah, tapos hindi hindi niya alam na tumabi ako sa hmm, kanya, hindi niya napansin. okey. Ayun, nabasa ko lahat yung ano, yung, chat nila, yung palitan nila ng message. Ayun na, dun na ako natunaw sa tabi niya. Hindi ko Oh, na sinabi ko yung reason. Nagulat na lang siya, ba't tahimik ako, gano'n. Dun na nag-start hanggang sa andun na may mga kasamahan na ako nagsabi na lumalabas na silang dalawa, nakikita ang ibang mga kasama namin. Ta's parang okey lang din sa kanya, eh. Siguro oo, nga, yun nga, dahil nga alam niya na parang wala lang sa'min, parang eme-eme oo. lang, gano'n. Pero paano ba 'to? Sino bang kamukha ni Ate Girl, ah? Parang gusto ko sabihin ang haba ng hair, pero hindi mahaba ang Ah, hair, eh. Pero mahaba ba hair nito? Gaano ba kaganda? Sino bang hawig na artista?
Medyo kahawig mo siya, DJ Alex eh. Ay, ganda pala. Kaya pala habulin. Hoy, grabe. Totoo ba? Lansky naman. Ikaw naman. Oo nga, DJ Alex, medyo makawig mo siya. So, kung hawig ko, ano susunod doon? Maganda o hindi kagandahan o pangit? Ano? Maganda. Yun naman. Kaya nga nagustuhan ko eh. Lansky ikaw ganun pala yon. So medyo hawigang mga ano yan, Filipina Mahawigan, beauty. mga ganun. Filipina beauty. Yun, mga ganun. Ayun lang. Kasi alam mo, kaya ako tinatanong din, ano bang itsurahan nito? Is she the type of woman who's confident? Kasi minsan sinasabi nila na based on psychology, kaya nag-cheat ang isang tao. Kasi para sa akin it's already considered as micro-cheating. The fact that you're already, putting in effort para maiparamdam sa kanya yung love mo, yung admiration mo. Diba, alam niya yun eh. Alam niya na you're gonna be hurt pag nalaman mo na may ini-entertain pa siyang iba. But she did it anyway. Diba? She didn't care about your feelings. So still, that's cheating. Pero sinasabi nila minsan, based on psychology, kaya daw yung nagagawa ng iba. Kasi hindi sila confident sa sarili nila. Para bang pangit na pangit sila sa sarili nila. So they need validation from a lot of men, from a lot of women around them, para maiparamdam sa kanila yung validation na kailangan nila. Pero siya ba, is she the type of woman who's confident? Kasi mga promodizer kayo, di ba? Dapat mga matitikas, magaganda, confident. But how is she like? Actually, kasi nga, sabi ko nga, DJ Alex, kamukha mo siya eh. So, feeling ko confident siya. Confident siya na, ako naman bumaliktad ngayon. Ako naman yung parang nawala naman ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Gwapo eh. Chinito, uso eh. Sino ba hawig mo artista? Wala. Wala? Wala, DJ Alex, wala. Unique ka. Ano lang, mukha lang akong Bombay, ganun. So kaya sabi mo kanina, mukha kang 5'6". Uy, 5'6". pogi yun na. Alam mo kung nakilala ka niya nung panahon ng One Direction, sila Zayn Malik, baka ikaw ang pinili. Kasi tama ka eh. Siguro nga. Oo, kasi tama ka yung term na ginamit mo Kunin natin yun, pick upin natin yun. Yung uso kasi ngayon, yung mga chinito dahil sa mga opa-opa, Squid Game nga lang, ilang season na. Yun ang uso ngayon. Pero kapag sila Zayn Malik ang uso ang Bombay, di ba? Hintayin mo. Pag nakapagpasikat ang mga talent agency ng Bombay, balikan mo. Na-tsempohan, DJ Alex, na-tsempo eh. Alam mo yun lang din talaga, minsan hindi mo maipipilit ang sarili mo sa isang tao, lalo kapag hindi rin ikaw talaga yung tipo niya. Pero I'm sure makakahanap ka, 'di ba? Malay mo ngayon. Yeah, sana nga, may nagpe-pray na sana po makatuluyan ko si Zayn Malik. O anak, hindi na si Zayn Malik, eto si Lansky. 'Di ba? Medyo Bombayan Lansky hawig. Malik na, DJ Alex. Lansky Malik. Oo. Lansky Halik, 'yun ang pangalan mo. Oo, kung sa tingin mo halimbawa mag-cross ulit ang landas nyo nito, tas uso na ang kapugian ng Bombay. Uso naman, hintayin mo lang kumapit yan sa patalim. Ewan ko lang kung hindi ikaw ang tawagin yan at mangutang sa'yo, Pero kidding aside, kung sakaling mag-cross ulit ang landas nyo, masasabi mo ba na have you already forgiven this person? Kasi sabi mo nga because of the betrayal, yung mga panloloko, medyo bumaba yung kumpiyansa mo sa sarili mo eh. And malaking bagay yun Actually, DJ Alex, medyo mapapatawad ko na siguro. Kasi medyo matagal-tagal rin naman na yung nangyari. Tsaka na-accept ko naman sa sarili ko na hindi talaga ako yung gusto. Kasi gaya nga na sinabi ko sa DJ Alex, nung nakita ko siyang, iba kasi yung pag nakita mo yung ngiti ng tao eh. Pag genuine yung ngiti niya, ibig sabihin, gusto niya, mahal niya yung isang tao. Nakita ko kasi sa kanya yun habang yung nakita ko nga na magka-chat sila. Hindi siya ganun sa akin eh. Kaya tinanggap ko na sarili ko na hindi ako para sa kanya siguro talaga. And then ngayon, patawad ko na, DJ Alex. Okay na, kung magsakaling mag-cruise man yung landas namin, kaibigan pa rin. Ganun na lang ang ang turingan namin. Lansky, that's very, very mature of you to say na talagang tanggap mo na, And yung naririnig nating level of maturity ngayon, grabe, parang ngayong kulang yan narinig sa isang tao na ako na yung magpaparaya. Kasi nakikita ko sa mata niya, sa mga ngiti niya, na talagang mas masaya siya dun sa taong yun. Pero tama ka, the eyes, they kahit never masakit lie. talaga, kahit masakit, ginibap ko na.
paano yung naging coping mechanism mo dyan? Kasi syempre, ang hirap nun, no? Yung pagod ka na sa trabaho, maghapon kang nakatayo, iniisip mo pa na nasaktan ka niya, iniisip mo na may iba na siya. Paano yung naging coping mechanism mo nun? Paano ka sa gabi? Paano ka sa umaga? Paano mo nilabanan yun, basically? Nung una hindi ako sa social media. Kasi ayoko makakita ng mga opa, eh. Oo, ganyan nga ya. Kasi Iba-block kada mo lahat. notification ko nakikita ko sa Facebook, puro opa yung nakikita ko madalas, eh. Kaya tinigilan ko muna. Social media ang number one talaga. Hindi muna ako nag-social media and then, sa music, nakikinig Mm. lang ako. Pero mas yung mga music na masasaya, hindi malulungkot. Yes, yes. Oo. O tapos, aside from that, ano pa yung mga ginagawa mo? Do you go out with your friends? Nagrarant ka ba? O are you the type of person na tinatago mo lang sa sarili mo yung mga problema? Ako yung taong tinatago ko yung problema, di Alex. Kasi Mm. ayokong parang hindi ako kiss and tell, eh. Ayokong malaman ng ibang tao yung problema na meron ako. Oo Kasi nga. parang, kasi 'pag naririnig ko parang, hindi ko, hindi ako yung type ng tao na parang gusto ko pang makarinig ng payo kasi masasaktan lang din ako ulit, parang gano'n. Oo. Sige, hindi kita Paghihintayin ko na lang na papayuhan. humilom. Hindi kita papayuhan. Huwag kang mag-alala. Hindi Sharing-sharing sa lang kaibigan tayo. 'yun, DJ Alex, kaibigan. Hindi, tsaka kasi minsan, no, tama ka dyan eh. Ang hirap makarinig ng payo, lalo kapag nandun ka pa sa rurok ng sakit, na sandali Oo, lang, tama 'yun, DJ iiyak Alex. muna ako, magluluksa muna ako mag-isa, and then when the time comes na medyo okay na, sige, as a friend, alam ko na yung intention is good, pero sabi mo nga, no, you're not the type of person na kiss and tell. Maganda yan, lalo na sa lalaki, kasi minsan ng mga lalaki, alam mo naman, pataasan ng ihiyan, uy, si ano, Naku, naging tama 'yan, jowa DJ ko, Alex, ganito, tama 'yan. ganyan. Pero ikaw, hindi ka ganon. Ang tanong ko lang sa'yo, no, what gave it away? Or paano mo bang nasabi sa sarili mo na exclusive na kayo eh? Papunta na kayo dun sa pagde-date? Kasi baka mamaya, no, Lansky, baka may mga listeners tayo na nagsasabi na, manliligaw pa lang naman, nag-expect na. Ang tanong ko sa'yo, ito bang si ate girl, ano yung mga binigay niya sa yung signs or, alam mo yon, action? Nag-holding hands ba kayo? Meron ba kayong mga bagay na ginawa, 'di ba? Na ginagawa lang dapat ng mga magjojowa. Like yun nga, yung pagiging sweet sa isa't isa, touchy. Ayun, DJ Alex, 'yun nga, kaya nga parang nahulog din ako sa kanya kasi, sweet din kasi siya, eh. 'Pag nag-date kami, lumalabas kami, ayan, go-holding hands kami, Ayun then lang, gusto ko oo. kasi yung ngiti niya sa'kin, eh. Yun yung parang naging ano ko, naging sign ko na, okey 'to sa'kin, parang gusto ko na 'to. Kasi nga, yung pinapakita kong sweetness sa kanya, inaano niya rin, eh, ginagantihan niya rin ng sweetness, eh. Nire-reciprocate, Kaya oo. nag-expect ako. Oo, kumbaga 'pag nag-holding hands, alam mo nga nung araw 'di ba mga lolo't lola 'pag nag-holding hands, na-kiss lang sa cheeks papakasal na. Yung holding hands 'di ba, holding hands pa rin 'yan mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. And sign 'yan 'di ba, sign 'yan ng ano, ng intimacy. Alam mo nanay ko nga lagi sinasabi sa akin 'yan, basta nag-holding hands na, pababa na na pababa. Ibig ko sabihin palalim ng palalim yung mga gagawin niyo 'di ba, diyan nagsisimula. Kaya yung Oo, i-holding hands ka, alam mo hindi kita masisi kung bakit kahit na manliligaw ka pa lang, nag-expect ka na kahit papaano may exclusivity na dapat sa inyo. Kasi, 'di ba, who would want a man? Sige, hindi na lang babae. Who would want a man na holding hands or nakikipag-holding hands sa maraming tao, 'di ba? Who would want a 'yun, DJ woman Alex. na Kaya holding parang hands? yes, Sige, sige. nakakita ko na parang, hindi siya nahiya na kasama ako. Kaya Oo. naging confident ako nun. Oo nga. Yun na nga yung hindi siya rin na paano ba, hindi rin siya nakakita ng hiya no? Doon sa Mm. mga taong nasa paligid ninyo na, teka, nakikita nila, ini-entertain ko si Lansky. Tapos nakikipag-holding hands din ako sa iba pang promodizer. Yun na nga lang talaga, di ba? Ang hirap nung ganon. Pero syempre, panig mo pa lang yung naririnig natin and she also has a side of her story, no? Pero kung ano man yun, siguro may malalim din na dahilan, may malalim na rason kung bakit ganito yung behavior ni ate girl. Ang maganda naman doon, 'di ba? At the end of the day, ikaw mismo sa sarili mo, Lansky, alam mo na malinis yung iyong naging intensyon na mahalin sana siya. At bagamat nasaktan ka, nakapagpatawad ka ng buong buo at hindi lahat Yes, kayang gawin. DJ. So, kung meron ka pang mensahe, no, para sa kanya, kung nakikinig lang siya ngayon, kung sakaling makarating sa kanya to, ano yung gusto mong sabihin? Um, Gusto kong sabihin sa kanya, na
sana, gaya ng, normal na tao, kung masaya na talaga siya doon, ah, good luck sa kanya, good luck sa kanilang dalawa. Mhm. Sana tumagal sila at sana maging, mas maging, ano sila, mas maging, ah, guide sila para sa ibang, magkasintahan kung talagang nagmamahalan sila. Ayun, DJ Alex. Yun. Ang ganda pa rin ng mensahe, no? Full of positivity, and we can really say na meron ng acceptance. Kasi 'di ba sabi mo nga, medyo matagal na rin naman yung panahon na lumaon. Yes, DJ Alex, Hindi man tagal naman, mawala, hindi man mawala yung mga memorya ng mga masasakit na alaala, pero natutunan mo ng mabuhay with the pain. Kumbaga yung happiness, yung mga blessings na pumasok naman sa'yo eventually, natabunan na lahat eh. Yung mga sakit na naiparanas sa'yo noon ni ate girl, 'di ba? Kaya kung may Yes, mensahe yes, ka tama. naman, doon naman kay kuya, kay opa, anong gusto mo sabihin? Alam ko di ka nagalit eh, pero ano na lang yung Ah, wish mo or ano mo sa kanya? Message. Message ko sa kanya, "Tol, mahalin mo 'yan." Naging, sa isang parte ng, pagkatao ko, naging part siya ng, buhay ko. Kahit sa maiksing panahon na na, nagkakilala kami, pinakita niya naman sa akin yung, sweetness na meron siya. Sinuklian niya naman yung sweetness na binigay ko sa kanya. Ah, Ayan, kagaya sa kanya, good luck sa inyong dalawa. Mahalin mo siya at tandaan mo, mauuso rin ang, mga Bombay. Tama, hintayin mo lang the comeback of One Direction with Zayn Malik. 'Di ba? Frontrunner na 'yan, hintayin mo, 'di ba? Gusto ko 'yun, hintayin mo lang. Mauuso rin ka. Alam mo usong-uso kasi yung beauty ng mga Filipina beauty ngayon, no? Dahil kay Catherine Totoo yan, Bernardo, Lady Nadine Alex. Lustre. Thankful na nga lang ako kasi noon hindi ako maboto-botong muse sa klase. Nung ano na ngayon, sikat na sila Nadine, maganda na ako ngayon. Thank you Nadine and Catherine. Maganda na rin tuloy si ate girl, pinag-aagawan tuloy ngayon ng Bombay tsaka ng Chinito. Yan tayo no. Sa bagay, enjoy it while it lasts. Kaya nako, Oo nga, i-enjoyin ko na tama rin yan, to. Na Filipina beauty ang sikat at uso ngayon, 'di ba? Kasi ang mag-uso na naman yan, tingnan mo, umuuso rin kasabay ng Filipina beauty yung mga bini-bini kasi nga, 'di ba? Yung mga chini-chinita kasi sila ang in ngayon, yung mga K-drama and mga Dapat magkaroon K-idols. din talaga, DJ Alex, ng ano 'no, ng B-pop, Ay, Bombay oo. pop. Ikaw ang magtayo, gumawa ka. Kontakin mo si Zane, baka ano pa, gising pa. Pwede rin, ikaw ang magsimula, 'di ba? Uy, tsaka alam mo, ang popogi ng promise, maganda ang ilong, maganda ang mata. 'Di ba? Tsaka alam mo kung ganyang kabait at kabuti ang puso ng lalaki. Wala kaming pakialam sa itsura. Ang mahalaga talaga is yung sincere ka, ang mahalaga kaya mong maging tapat. Yun lang naman ang hinahanap na babae sa panahon ngayon yung maging tapat. Kaya ewan ko na lang kung yung babae, siya yung hindi tapat, ang malas na lang niya kasi hindi ikaw yung napili niya. But then again, ang swerte mo, kasi 'di ba, inihahanda ka pa ng tadhana para doon sa tamang tao na magre-reciprocate ng mga effort at pagmamahal na kaya mong ibigay doon sa future mo. Kaya salamat Lansky sa Thank pagtawag you, sa DJ amin. Alex. Sino mga gusto mo shoutout dyan? Okay, shoutout nga pala kaya sa mga senpai ko diyan, kay, Boss M, kay Boss B, kay Boss D, at siyempre yung isang, pinaka-senpai namin si Boss A. Grabe naman Ayan, yung mga DJ boss. Alex, thank you. Okay mga boss, thank you sa pag-tune in sa ating programa at sa pagtawag Lansky. Update mo kami Update mo kami sa mga susunod na Apa. pangyayari pag may bago ka ng ligaw. Okay? Sige, DJ Alex. Sige, Thank you, maraming salamat po sa time. Good night, ingat ka, salamat din sa Good night, time. salamat po. At yan nga ka-vibes talaga naman nakikita natin dito level of maturity ng isang lalaki. Isang lalaki na handang magmahal ng tapat at buo pero hindi sa kanya na ibalik yon sapagkat
'Di ba, nung siya po'y nanligaw, napagtanto niya o napag-alamanan niya rather, na meron din palang ini-entertain yung kanyang nililigawan. Pero narinig po natin base sa kanyang mensahe na talagang tinanggap niya ito dahil sabi nga niya nakita niya sa mga mata, sa mga ngiti ni ate girl. Nakahawig ko raw. Ayan na talagang mas masaya siya doon sa isa. Siguro yung payo na lang din natin para doon sa mga kababaihan, kalalakihan, sino ka man kung ikaw ay caught in between two choices, sino ba ang pipiliin ko sa dalawa? Masaya naman ako sa kanya, I can see a future with him, pero parang teka, ngayon lang dumating tong isa pero parang mas okay siya. Mahirap yan kasi ayaw mong makapanakit. Yung parang eto na 'di ba? Isusubo na lang 'di ba? Kakain ka na lang hindi pa natuloy, napurnada pa. So instead, what you do to avoid hurting the other person, you keep it a secret. Pero ang unsolicited piece of advice dyan, be honest. Maski ito ay makasakit dun sa taong iyon, maski siya ay umiyak ng balon, sabihin mo yung totoo. And then, saka mo i-entertain, 'di ba? Yung isang tao, yung ibang tao. Hindi pwede yung pagsasabayin mo kasi ayaw mong masaktan dahil ang totoo, you're just setting up that person for more and bigger pain, 'di ba, sa buhay. Kaya sana wag naman din nating gawin, 'di ba, sa iba. Yung mga bagay na ayaw nating mangyari sa atin. Ang hirap kaya niya, kapag halimbawa nagtaksil ka sa isang tao, hihintayin mo na lang kung kailan ibabatoos sa'yo ng tadhana yung pagtataksil. Dahil kapag nagtaksil ka, there is really a high chance, 'di ba? May posibilidad talaga na in the future, eventually, ikaw ang pagtaksilan. And ayaw mo naman din yung mangyari sa'yo. Kaya hanggat maaari ka vibes, wag po tayong gumawa ng mga bagay na alam nating ikasasama ng damdamin ng isang tao. Lalo na kung yung taong ito ay meron naman talagang sincere na intensyon at labis-labis na pagtingin para sa'yo. Ka-vibes, tawag ka ulit bukas kung hindi ka man nakatawag ngayon. I'll wait for your call, ka-vibes. At syempre, magpapatuloy po ang ating programa. Tayo magbabalik to finally answer the question, ano ang mas masakit? Yung micro-cheating o yung one-night stand? Dito lang po sa Nice to Meet You together with yours truly. This is DJ Alex. Time now, it's 8:32 on the clock. 92.3. 92.3.